Gayon pa lamang daw ayon do'n sa mga insiders na nakakakita ay ito raw si top pick, yung prospective na top pick na si Will Gosum ay nagpa-practice na raw dito sa Magnolia Chicken Templados. Itong si Will Gosum ay 6'7" center forward at marami naniniwala na isa siya doon sa mga players talaga na pwedeng magamit o makuha nitong Barangay Hinebra ng Magnolia Chicken Templados. Marami ang naniniwala na bagay itong si Will Gosum dito sa lineup ni Coach L.A. Tenorio dahil isa ito dito sa mga players na sinasabing pwedeng maglaro ng center at pwede rin na maging power forward. At syempre, wag natin kalimutan na ito yung naging MVP noong NCAA. Kaya sigurado na kaagad-agad na ito yung magiging isa dito sa mga top players ng PBA. Ibig sabihin, hindi na mapagdududahan yung kanyang skill level at talent. Kaya nga ito pwedeng-pwede na dito sa Magnolia Chicken Templados kung sakasakali na ito ay kunin nila. Ayon doon sa mga nakakita, itong pag-workout dito si Will Gosum ay maganda para dito sa hot shots. Lalo na at alam naman natin na seryoso talaga itong Magnolia dito sa pinaplano nila na pagbibigay ng panibagong sabihin nating lakas dito sa kanilang roster. At gusto talaga ng Magnolia na masiguro na pag sila ay nag-compete para dito sa susunod na season, magiging pang finals talaga sila at pang championship. Kaya nga gusto talaga nilang makagawa ng paraan para mabigyan talaga ng panibagong sabihin na nating energy ang hot shots ngayon. Yung pagkuha dito kay Will Gosum ang isa sa mga plano nila. Although since pang number 6 yung draft pick ng Magnolia, medyo mababa sila. So baka kasi ito si Will Gosum, baka top 3 yan. Kinakailangan gumawa ng strategy si L.A. Tenorio para ang nasabing player ay makuha nila dahil yan talaga kinakailangan ngayon itong si Coach L.A. Tenorio na gawin. Napag-uusapan yung strategy, itong PBA daw may pinag-aaralan kung paano mapupursige yung mga posible na pagbebenta nitong Northport Batang Pier. Alam natin na matunog yung pangalan ng Pure Blends na yan daw ang kukuha at papalit dito sa Northport. Pero hindi pa natin natitiyak kung ito talaga ay magtutuloy na. Pero kung sakasakali na matuloy ang pagbenta ng Northport, marami ang sabihin natin umaasa na itong Pure Blends ay totoong magiging PBA team at hindi magiging katulad ng Terra Firma. Dahil sa ngayon, maraming naniniwala na itong Pure Blends kung sakasakali na sumari sa PBA, kinakailangan siyempre malaking salapi ang kailangan dyan at siyempre yung pang long term na plano. Dahil sa ngayon, itong Pure Blends kasi 10 years pa lang yung negosyo na yan at marami nagtatanong kung financially meron ba itong capability na hawakan talaga at mag-maintain ng isang PBA team. Kung inyong maaalala, sinabi nitong si dating Alaska owner, itong si Wilfred Oitengsu, yung may-ari ng Alaska Aces na dating team sa PBA, na 200 million minimum na gastos sa isang PBA team every year. Yan ba ay kayang i-maintain nitong Pure Blends? So isa yan dito sa mga tanong na syempre nire-raise ng mga fans ng PBA. Kaya nga pagdating sa ganitong bagay, kinakailangan talaga i-consider ng mabuti itong si PBA Commissioner Willie Marcial at ng Board of Governors kung ano ba talaga ang nararapat nilang gawing hakbang para masiguro na hindi magkakaroon ng tinatawag na issue pagdating dito sa pagpapalit o pagkuha ng mga magagaling na mga players ng Northport Batang Pier na baka naman ibibigay lang nila sa SMC dahil nga ibebenta na sila dito sa Pure Blends na team.